In today's video guys, so ipapakita natin kung paano ginagawa yung ganitong cake topper. Nakagawa na rin po tayo ng video before that. So dito guys, papakita natin kung ano yung mga materials na ginagamit. Paano ba nabubuo yung ganitong uri ng cake topper. So kasi kung magdi-DIY tayo, mas makakamura tayo kaysa bibili po kayo ng ready-made na sobrang napakamahal. So dito kung may cutting machine kayo, pwede nyo pong gawin itong ganitong cake topper. Para makabuo ng ganitong cake topper, papakita natin kung ano yung mga materials na pwede natin gamitin. Una po, ito pong mirror na cardstock na board paper. So dito gagamit po tayo ng gold, pero marami pong kulay ito. Tapos yung pang background niya sa likod, yung pampatibay na likod niya, itong craft paper na 200 GSM na glow. Kasi magandang klase ang paper na ito, so matibay-tibay para tumigas. And then dapat meron kayong madikit na glue. Ito yung ginagamit ko, medyo masyado madikit to and parang nagsasapot-sapot. Tapos yung stick, paper stick po yan, hindi po yan yung plastic. Tapos siyempre dapat may glue gun kayo, may glue stick. Ito, yun ang gagamitin natin na pandikit doon sa stick para maitusok nyo po siya sa cake. So yan, dapat po may cutting machine po tayo. Yan po yung isa sa pinakamahalaga kasi yan yung magkakat ng design. So yan, kakat natin rito, yung example natin rito is yung happy 18th birthday kasi ito yung usually na in-order ng mga kung order ng cake kasi nga 18th birthday. So kailangan makita na 18th birthday nga naman yung magbe-birthday. And ginamit natin gold kasi yung usually talaga na in-order. Katulad yung pagkatapos na makat yung happy 18th birthday, ang sunod nyo pong ikakat dyan is yung background niya. So, meron po tayong video tutorial niyan na naunang video rito. Pwede nyo pong panoorin. I-link natin sa last page ng video na to. So, ito po yung, yung gamit nating machine dito guys is slow click. Marami rin naman pong machine na pwedeng gamitin sa pagkakat. Katulad ng mga Cameo, tapos Brothers. Marami na pong mga cutting machine. Ito po yung brand na ginagamit ko. So dito guys, kung nag-printing business kayo, pwede nyo pong i-add dyan isa sa mga product nyo. Kasi syempre may mga customer din na naghahanap ng mga ganitong ng mga ganitong product. So instead na umorder sila sa online, pwede nyo na pong gawin ito. Kasi medyo nga naman mahal yung sa online. Kasi dito pwede nyo na po siyang i-DIY. Or kung gagawa kayo ng cake, kung gumagawa man kayo ng cake, hindi nyo na kailangan bumili ng ganitong topper kasi usually kapag in-order nyo yung ganito, minimum 50 to 75 pesos or more, depende sa complex ng nang ipapakat sa inyo tsaka sa materials. So dito marami namang materials na pwedeng gawin, pero itong na to, yung ginagamit natin na mirror board, magandang klase kasi ito ng cardstock kasi ang front nito is parang plastic, so hindi pa siya basta-basta siya napupunit katulad ng basta na karton or papel. Kasi di ba pag papel or karton, kapag na konting nyo lang yan, punit na yan. Ito hindi, kasi plastic po yung pinakaibabaw nito. Yan, sa kahit maliit po yung kinakat niya, hindi yan napuputol basta-basta. Tapos lalagyan nyo siya ng pampatibay na about 200 GSM or mas makapal pa. So ito yung ginamit natin, 200 GSM, pinaka-background yan, yung white sa likod, yung quap kasi saktong-sakto lang siya. Tsaka syempre mas mura siya diyan din sa mas makapal. So yan, paulit-ulit natin yung pinapakita kung paano kinakat ng machine yan. So malaking tipid na po yan kung may cutting machine kayo. Mamamaximize nyo po yung yung gamit ng cutting machine nyo. Kasi hindi lang ginagamit ito sa mga photo sticker, di ba? Kapag nagpo-photo sticker kayo, pwede nyo pong i-add yan sa additional sa business nyo. Katulad ng paggawa ng mga cake topper. So pwede mag-level up. Mas marami pa yan, may happy birthday or personal name nung magbe-birthday.